Madayaw nga adlaw matinians, Disyembre 9, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. City of Mati LGU daog pag-usab sa SGLG 2023. Mati CDRRMO beyond compliant sa 23rd Gawad, Kalasag. Lingap Center sa Barangay Dahican, abli na. Linog ug sagunsong aftershocks na sinati sa Eastern Mindanao. GoPro Creators Summit gipahigayon sa Dakbayan. Ug sa feature, Christmas sayahan sa Mati nagsugod na. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Subling misulod sa listahan sa Seal of Good Local Governance nga mga awardees ang City of Mati LGU karong tuig 2023. Susamang award usab ang nadaugan sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat sa miaging tuig. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Pasidunggan pag-usab ang City of Mati LGU isip usa sa mga awardees sa Seal of Good Local Governance kon SGLG sa Department of Interior and Local Government alang sa tuig 2023. 28 ka probinsya,
64 ka syudad ug 401 ka lungsod sa tibuok nasod ang napili nga awardees ubos sa SGLG karong tuiga. Sa Davao Region, sulod ang Davao del Norte sa kategorya sa probinsya, samtang alang sa mga syudad sa rehiyon, lakip ang Mati, Digos ug Igacos. Samtang sa kategorya sa mga munisipyo, apil ang mga lungsod sa Banay-Banay, Katiil, Governor Generoso, Lupon ug San Isidro sa maong listahan. Sa kinatibuk-an, dunay 493 ka awardees nga nagrepresentar sa 28.7% sa kinatibuk-ang 1,715 ka LGU sa Pilipinas. Ang programa sa SGLG nga kanhing gitawag nga Seal of Good Housekeeping gisugdan subay sa Republic Act No. 11292 na ilhan nga the Seal of Good Local Governance Act of 2019. Kini nagsimbolo sa kalinaw ug dalaygon nga performance sa mga lokal nga kagamhanan ug nag-awhag sa mga LGUs nga ipadayon ang holistic nga kalambuan pinaagi sa pagtagbo sa tanang napulo ka governance areas nga mao ang mga mosunod. Kini si Jilbas Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Giila ang Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office isip usa sa mga awardees sa Gawad Kalasag kon kalamidad at sakuna labanan sariling galing ang kaligtasan. Ang Gawad Kalasag usa ka tinuig nga pag-ila sa mga LGUs nga dunay saktong inisyatibo alang sa promosyon ug pag-uswag sa disaster risk reduction and management sa ilang komunidad. Si Nash Tiguelo sa detalye. Giila ang Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office isip beyond compliant ug isa sa mga awardees sa Gawad Kalasag kun kalamidad at sakuna laban sa sariling galing ang kaligtasan. Ang Gawad Kalasag usa ka mandatory assessment sa tanang local DRRM councils ug offices sa local government units, partikular sa mga probinsya, syudad ug munisipalidad sa tibuok nasod sa Pilipinas. Kini alinsudod sa pag-implementa og pagpatuman sa Section 11 ug 12 sa Republic Act 10121 o pagpakusog sa disaster management ug humanitarian assistance. Kini nga pag-ila timailan sa Mati City isip modelo nga syudad alang sa iyang dedikasyon sa pagmugna ug malangtaron nga palibot alang sa mga lumulupyo niini. Sumala pa ni CDRRMO Head Officer Charlie Main C. Bagasol, kaniadtong tuig 2022 ang Mati City giila isip fully compliant. Ug karong tuiga ang syudad sa Mati giila isip beyond compliant. Ang Gawad Kalasag ay may tatlong kategorya, no? Pag mag-awardan ka. One is partially compliant, meaning with the DRR programs, kinumply lang ng LGU. Tama or hindi pa talaga sapat. Ba't nag-comply ang LGU? Pag kaduha, pag tinatawag natin na fully compliant, which is last year kita, fully compliant tayo. So ngayon, ang fully compliant is na-comply natin ang lahat-lahat ng requirements. And beyond compliant, because kung nakakay 1, 2, 3, gibuhat na to 4, 5, 6 pa. So we go beyond from the requirements itself. So na-explore yun ta. We do not only stay in the shields. The same thing as in preparing our people. Well, the 10121 says na kailangan maghanda, ihanda ang katauhan, no? Yan. But we do not only handa di katauhan, but everybody. It's not only that we have to prepare the people, but we also have to prepare our resources. Dugang panibagasol na hatagan og plake og certificate ang City of Mati LGU tungod sa maong pag-ila. We'll be receiving siguro mga grants, no? Kung ano yung pwedeng maibigay ng national government sa atin. Let's say, pwede tayong magiging part of it is pwede tayo nilang we will be giving a grant na siguro may evacuation centers, structures ba kaya, building ba kaya, or mga mitigating projects. So that would be possible for that purpose. Ang Gawad Kalasag nga award gi-validate kaniadtong bulan sa Hulyo ning tuiga ug ang gibasihan sa pag-validate niining award mao ang mga kalampuson ug mga nabuhat nga mga kaayuhan sa Mati CDRRMO. Gisaysay usab ni Bagasol nga anaay gibasihan ang mga validators sa maong Gawad Kalasag Award. Gikumpirma ni Bagasol nga ang awarding sa Gawad Kalasag karong Disyembre 11 sa Manila Hotel. During the validation, they're not only looking for all those plans, no? Although emphasizing the plans that we have, but isa sa issue din dyan is yung sustainability of the programs. Sumala pa ni Bagasol nga kanunay nilang ginabansay ang ilang mga personahe ug update sa atong mga ekipo.
Kining prestihiyosong pag-ila nagpakita sa talagsaong pagsalig sa Mati City sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaligon sa komunidad niini at tubangan sa mga natural nga kalamidad ug katalagman. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Giablihan na sa publiko ang bag-ong Lingap Center na nahimutang didto sa Barangay Hall sa Dahican kaniadtong Nobyembre 28, 2023. Ang maong center alang pa lamang sa katawhan sa Barangay Dahican. Si Ethel Marie Gastanes sa report. Apli na ngadto sa publiko ang bag-ong Lingap Center ni ato lamang Nobyembre 28, 2023 na nahimutang karon sa Barangay Hall sa Dahican. Ang bag-ong Lingap Center nakaakomodar na og suma total 105 ka residente sa Barangay Dahican sulod lamang sa usa ka semana sugod Nobyembre 23 hangtod Disyembre 1. 7 days na nga mo ang mga ayuda nga gihatag sa Barangay Dahican ng mga reseta. Nagsugod mi atong November 23, 24, 27, 28, 29, 30, and December 1. Nanami beneficiaries na 105 beneficiaries, ma'am, a total of 54,250. Inisyatibo kini ni Barangay Kapitan Eric Rabat, diin ang pondo gikuha mismo sa panudlanan sa barangay ug gisuportahan usab sa LGU Mati. The reason I decided, kasi nakita ko sa una pa sa programa ni Mayor diya sa City Hall, na malaki talaga ang need ng Lingap. So sa ako, as taga-Dahican, medyo lagyo. So what if na lang kung mudaw ko, magbutang na lang ako ng Lingap dire para mga taga-Dahican makaroon ng mas may maayong serbisyo tungod sa doon lang. Mahatag sa Lingap ang mga panginahanglan nga tambal sa katawhang dili makakaya og palit niini. Kinahanglan lamang na ipresentar ang mga mosunod na rekisitos. Sa pagkakaroon, mga residente pa lamang sa Barangay Dahican ang makater sa maong buhatan, apan nagalantaw si Kapitan Rabat na sa umaabot na panahon, pwede siyang mutay up sa PLGU, District ug Malasakit, aron makatabang usab ang Lingap sa Barangay Dahican dili lamang sa taga Dahican, apan lakip na usab sa mga kasikbit na barangay. Samtang malipayong gipahibalo ni Kapitan Rabat ang daghan pang proyekto sa iyang administrasyon sa umaabot pang panahon sama sa mga solar lights na ipanghatag matag purok sa Barangay Dahican. Pagpangulekta sa basura, parking area sa Dorso ug Martinez na dunay security guard aron malikayan ang kawat ug peace and order sa kinatibuk ang Barangay Dahican. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, linog ug sagunsong aftershocks na sinati sa Eastern Mindanao. GoPro Creators Summit gipahigayon sa Dakbayan. Ug sa feature, Chris Masayahan sa Mati nagsugod na. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Kay miabot na ang Disyembre. Kigawas na sa nilalay, series nga itipigan, kay ibutang sa Christmas tree. Mamalit og food para handa sa pamilya. May Christmas idea. Sa Pasko para sa ako amato ang celebrar sa pagkatao ni Jesus. If manita o balito. Ang Pasko sa kuha ka ng kauban Japon ako akong pamilya bisag walay may handa. Para sa ako, lahi-lahi ang pag-celebrate sa Pasko. Ang ako, kauban ako akong pamilya. Ang
Pasko, selebrasyon dili lamang alang sa pagkambyoay og regalo ug mga parties, panahon kini sa paglipay-lipay, panag-igsuunay, panag-uli ug pagpasaylo sa matag usa. Ang City of Mati LGU nakigduyog kaninyo sa pagselebrar sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Mga bata nga nagkaling mga impreso, exchange gift manita. Kaya ginawa namin ang Christmas sayahan upang lahat ng Matinyans ay maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko, kauban ng inyong pamilya ug mga mahal sa buhay. A month-long celebration ang ating gagawin sugod December 1 hangtod na sa pagsulod ng bagong tuig. Kaya mag-uban-uban kita sa atong Mayor Francisco G. Rabat Mati Park and Baywalk sa tibok bulan sa Disyembre ug atong i-celebrate ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Gikan dinhi sa City of Mati LGU, Merry Christmas sa inyong tanan. Gikan sa Human Resource Department, madayaw na Pasko sa kanato mga kalumunan. From City Accounting Office, wishing you all a blessed Christmas season with hope, peace, and joy, and a brighter New Year. Happy Holidays! Wishing everyone a healthy and joyous Christmas season and a prosperous New Year from the City Health Office family! From the City Administrator's Office, peace out and hotline for change. Merry Christmas and prosperous New Year! We, the personnel from the City Assessor's Office, would like to greet a Merry Christmas and a prosperous New Year to the entire City of Mati. The Bids and Awards Committee, wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. May your holidays sparkle with joy and love. Merry Christmas from BPLO family. The City Budget Office would like to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year! Salamat awan sa siyudad sa Mati! Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from City of Mati's Slaughterhouse. Merry Christmas and a Happy New Year from City Legal Office. City Veterinary Services Office wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! From the City of Mati Eternal Garden, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! From the Office of the Commission on Audit, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! On behalf of Mati City Traffic Management Office, we wish everyone a blessed holiday season with the spirit of Christmas bring warmth and joy to all of us. The City Engineer's Office would like to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year from Tricycle Consulting and Regulatory Division. Gikan diri sa Information and Communications Technology Office, mubati kaninyo og Merry Christmas and Happy New Year! Gikan sa Kilos Barangay Office, kinasing-kasing na mubati kaninyo og maligayong Pasko o mabugahong bagong tuig kanatong tanan. Kami sa opisina sa City Civil Reserve Office, padayon na nag-aambon ng kitang tanan, buligan ng hataas, himso o malipayong kinabuhi, kauban ng kasatas sa nato kapamilya. From the City Public Market personnel and staff, wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year. Mula sa kupunan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office and its Council, Maligayong Pasko! Happy New Year sa inyong lahat! Greetings from the Public Employment Service Office. Merry Christmas and Happy New Year! Gikan sa City Population and Development Office, kami manghinaot sa usa ka malinawon, malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Merry Christmas from the Public Safety Office. From the Mati Centennial Transport Terminal Complex Office, Merry Christmas and Happy New Year! From Depot Family, Merry Christmas
City Tribal Affairs Office wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas from the City Treasurer's Office! Gikan diri sa Information and Pasalubong Center. Wishing you all Merry Christmas and Happy New Year. The CCSU family wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. From the City Social Welfare and Development Office, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from the City General Services Office, wishing you all a Merry Christmas and a fantastic New Year. From the Office of the Building Official, may you have a very Merry Christmas and a prosperous New Year. We from the Pidao family would like to greet everyone a Merry Christmas and a prosperous, blessed New Year. Greetings from the City Planning and Development Office. Malipayong Pasko, mula ang bagong tuig ka na atong tanan. Gikan sa Special Program on Livelihood Division Office, malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig ka natong tanan. Malayao na Pasko o mabungahong bagong tuig. Gikan sa City Sports Development Office. Gikan din sa City Anti-Drug Abuse Council. Merry Christmas and Happy New Year! From the Oscar family, wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Greetings from the Office of the Estate Secretary, wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. from the City Mayor's Office, We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Gikan sa 7 City Council sa siyudad sa Mati, ang among pagbati sa usa ka malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Yay! Sa atong Ginoo, ang tanan. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Ang tinuod nga kahulugan sa Pasko mao ang pagsaulog sa kinatas-ang gasa sa Dios, ang pagkatao ni Jesus, si Kristo. Apan usab kini ang pagpanghatag og regalo, paghiusa, paglipay-lipay, paghanda og lamian nga mapagkaon, ug labaw sa tanan ang panag-uban sa atong mga pinalangga ug pamilya sa panahon sa Kapaskuhan. Busa, alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang bahin sa Pasko ang labing makapaambit o kadasig o kalipay sa imong kasing-kasing. Tara, uban ni kami og atong sutaon ang mga tubag sa mga Matinians. Para sa ko ang makahatag og kalipay sa akong heart karong Pasko is kanang tagaan og healthy na panlawas sa akong family and kanang unta kanang wala na kanang linog nga mahitabo. Complete family sa mi pagabot sa Pasko, then unta hatagan ni Lord taas og kinakinabuhi ang akong pamilya. Ang Pasko di ay kay is all about kaani siya. Dini na time gipanganak si Jesus, of course. Nya diri na time maghinatagay, magminahalay, and also mao ni siya ang time nga magkahiusa ang imong pamilya. And family is forever nya. I love Family is love. Makapalipay pud sa ako isa sa Pasko is money. Food, money, syempre, ang pinaka-importante sa tanang family, and okay ka kung mga BFF, mga friends, and akong mga classmate, maulang. Pinakauna sa tanan gi ko ana kung kuan kay pag anak sa Ginoo. Kala makauban akong pamilya sa Pasko. Layo pang sila. I think that the thing that Christmas has that makes me happy is its capacity to give time to its family kay kini special occasion man ni siya.
even though as a Christian myself, a born-again Christian, we don't usually celebrate this occasion on the usual reason why people from the Philippines or all over the world celebrate this. But I think it became a tradition, especially here in the Philippines. And I think that as a Filipino, we really put and we kind of just treasure our family, and this occasion allows us to bond with them, eat delicious food with them, kanang mga nga nagod nga makaspend ta og quality time sa atong pamilya nga makapalipay gid sa tuwa. So mao gyud na ang number 1 sa Pasko nga or naa sa Pasko nga makahatag og kalipay sa tuwa. Ang pagpinasayloay, forgiveness o panaghiusa sa pamilya. Pinasayloay sa mga tao nga natong nakasalata, nakapasakita, mapa-friends, family, or even mga karelasyon. Kailangan nato sila pasayloon kay para pagka next year, atubangon na to ang another year nga puno og gugma, kalipay, o panaghiusa pod sa pamilya nga layo. Tapos kay kung nakay forgiveness o panaghiusa, di agad mo maabot ang tinuod gud nga kalipay sa Pasko. Portap, kauban sa akong pamilya. Gusto na ako sinina kanang na t-shirt na bulsa. Ukanta kong TV. Bago pa yung may kalipay na ako. Mura akong kalipay. TV lang. Isa ka radyo, kung sinina na ako, nga na ako'y masuot na ako ng sinina pamasko. Ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin tuwing Pasko ay ang pagsasama-sama ng pamilya at ang mga joyful moments, memories. Ug mao kana ang tubag sa mga Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalingog, amping. Gitayog sa 7.4 magnitude nga linog ang Eastern Mindanao sa miaging semana nga gisundan sa libo kapin nga mga aftershocks diin ang uban mirehistro sa sobra magnitude 6. Si Jasmine Tia sa report. Gitay ug 7.4 magnitude na linog ang City of Mati ug uban pang parte sa Mindanao. Alas 10:37 sa gabi kaniadtong Desyembre 2, 2023, diin pipila sab kasunod-sunod na aftershocks ang nasinati sulod sa dakbayan. Pasado alas 11 sa susamang gabi nagpaguwa ang PHIVOLCS ug tsunami warning sa Davao Oriental ug Surigao del Sur. Giabisuhan ang mga lumulupyo sa mga coastal areas ni ini na daling mag-evacuate sa taas na lugar. Resulta sa kapin 2,000 ka Matinians nga mibakwit padulong sa mga evacuation centers. Daling miresponde og monitor ang Mate City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinubanan sa mga barangay DRRMOs ang mga coastal areas di na matikdan sab ang gamay na paghubas sa mga kadagatan sa dahikan. Kumpirmadong miigo ang tsunami sa mga baybayon sa dakbayan sa Mati apan merehistro lamang kini sa 0.08 metros kon 3.15 inches ang katason. Ang pinakataas nga balod merehistro sa 0.64 meters kon 2 feet ug mihapak sa Mawes Island sa Hinatuan, Surigao del Sur, diin usab ang epicenter sa maong linog. Ang pinakaulahing tsunami wave mihapak sa Mawes Island pasado alas 3 sa kabuntagon sa Domingo. Giisa ang tsunami warning banda alas 3:23 sa kadlawon. 2,697 ka mga residente sa Davao Oriental ang mipauli na luwas human giisa ang tsunami warning. Tungod sa sunod-sunod ug kusog na mga aftershocks, gisuspende ang klase sa tanan public school sa dakbayan sa Mati alang sa pagsusi sa Rapid Damage Assessment Team sa City of Mati sa mga building, eskwelahan ug mga infrastruktura ug uban pang pasilidad sulod sa dakbayan. 7 ka eskwelahan ang gikakitaan ug mga gagmay nga liki sa ilang mga buildings apan mga hairline ug minor cracks lamang kini ug dali ra sab maalibyuhan.
Padayon sab ang pag-awhag sa CDRRMO sa mga matinyas na magpabili na alerto sa mga aftershocks. Diin kapinlibo na ang natala sa PIVOX sa mga aftershocks sukad pa atong Disyembre 2, 2023. Mamahimong iandam ang mga go bags, medicine kits ug uban pang importanteng dokumento para sa mga wala damhan na mga kalamidad. Naghatag pahinumdum sab ang lokal na panggamhanan na dili basta-basta mutuo sa mga fake news ug magpabili na alerto og kalma sa posibleng paglinog pa ug bagsinati sa mga aftershocks. Kini si Jasmine Pia para sa Ang Mati Karon. Pipila ka mga social media influencers sa nasod ingon man sa laing parte sa kalibutan ang mibisita sa dakbayan sa Mati alang sa pagtambong sa GoPro Creator Summit 2023. Si Peter Jan Buencamino sa report. City of Beautiful Bays, usa ka bansag sa dakbayan sa Mati nga abunda sa mga maanindot og natural nga tanan-awon, hinungdan sa ubay-ubay nga turista ang mobisita dinhi nga mao usab ang usa sa major economic driver sa dakbayan. Ang City of Mati usa sa prime ecotourism destination sa rehiyon 11 di nadunay dakong potential sa adventure ug ecotourism. Tungod niini ang Department of Tourism Region 11 kauban ang GoPro Philippines gipili ang dakbayan sa Mati isip usa sa destinasyon sa gipahigayong GoPro Creator Summit 2023 niadtong Nobyembre 20 hangtod 25, 2023 nga gitambungan sa pipila ka mga international social media influencer nga nagikan sa managlahing lugar sa tibuok kalibutan nga mao ang mga mosunod. Unong kaadlaw ang event challenge ug aktibidades nga mao ang mga mosunod. Ang kolaborasyon sa DOT11 o GoPro usa ka pamaagi aron maposisyon ang rehiyon 11 isip usa ka leading adventure destination sa Pilipinas o sa Southeast Asia. Gamit ang produkto sa GoPro, kini ang mamahimong mata aron makita sa publiko ang mga maanindot nga lugar o talan-awon sa tibuok rehiyon. Highlight sa maong panagtigom ang pagbisita sa mga partisipante dinhi sa dakbayan sa Mati aron magdiving sa Pujada Bay nga giilay isip usa sa pinakamaanindot nga kadagatan sa tibuok kalibutan gikan sa Most Beautiful Bays in the World Club. Game na game sab nga misuway ang mga partisipante nga mag-skimboard sa Dahican Beach ug mulupad gamit sa ang ultralight Saga aircraft sa Sikdeya Aviation Corporation. Sumala pa ni Dashiell Indilibli Jr., OIC Tourism Officer sa City of Mati, dakuwang niyang pasalamat nga napili sa GoPro ug DOT11 ang dakbayan isip usa sa lugar nga ilang bisitahon alang sa GoPro Creator Summit 2023. Dako kini nga tabang kanila aron mas ma-promote ug mas mailhan pa ang dakbayan sa Mati ug makapakita sab kanila ang mga maanindot nga talan-awon apan lakip sab ang kanindot sa ilawom sa kadagatan. Dungag pa ni Indilibli nga ang mga kaparehong panagtigom diin matawag nga usa ka public-private partnership, usa ka dakong tabang aron mas mapalambo pa ang turismo sa usa ka lugar ug lakip na sab ang nindot nga pagpanday sa mga balaod ug ordinansa nga adunay kalabutan sa turismo o kinaiyahan. Nahuman ang GoPro Creator Summit 2023 sa usa ka awarding ceremony and after party nga gipahigayon sa Adelina Hotel and Suites niadtong Nobyembre 24, 2023. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Mabulukon nga giablihan sa City of Mati, LGU ang Christmas Sayahan 2023 dungan sa pagsugod sa Christmas at the Capitol sa Provincial Government of Davao Oriental kaniadtong Disyembre 1, 2023 diri sa dakbayan sa Mati. Kung unsa ang mga kalingawan karong Pasko, aniya ang report. Mabulukon nga gisugat sa dakbayan sa Mati ang unang adlaw sa Disyembre 2023 pinaagi sa pag-abli sa Christmas Sayahan. Ang Christmas Sayahan sa Mati usa ka tinuig nga kalingawan kada Disyembre sulod sa dakbayan nga hatod sa lokal nga panggamhanan. Gilang kuban kini sa managlahing mga aktibidad sama sa pinakaginatangan nga pagpasiga sa Christmas Village didto sa City Hall grounds ug ang maanyag nga mga tala sa kadalanan o Christmas lanterns gikan sa Bilawan hangtod Matiaw. Gipasiga pag-usab ang 30 feet tall na Christmas tree sa MFGR Park and Baywalk inubanan sa pagbalik sa Movie by the Bay nga nagatanyag ug maanindot nga mga salida kada gabii sa tibuok bulan. Mamahimo sab nga mag-chill ug relax uban sa lamian nga mga pagkaon ug musika gikan sa local band sa Food Republic sa night market sa Baywalk.
Samtang malipayon usab nga gisugdan sa probinsyal nga panggamhanan ang Christmas at the Capitol 2023. Sa susamang adlaw, nasaksihan sab sa katawhan ang pagpasiga sa Capitol Christmas tree ubos sa Christmas at the Capitol nga hatod sa probinsyal nga panggamhanan. Sentro sa mga kalihukan ang holiday market matag Biyernes hangtod Domingo sa tibuok bulan nga nagtanya gihapon og musika, lamian nga pagkaon, libreng ice cream ug makalingaw nga mga sorpresa. Bisan asa pa man sa Mati o sa Davao Oriental, hiniusang tumong ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat o Gobernador Nino Sotero Oy Jr. karong Pasko ang pagpasiugda sa diwa niini nga mao ang pagkamang gihatagon ug paghigugma. Mapabarkada man, katrabaho o kapamilya, giawhag sa lokal nga panggamhanan ang tanang Matinians ug turista nga makigselebrar sa Pasko nga dili lamang malipayon apan vigilante ug alerto sa palibot. Alang sa dugang updates sa mga kalihukan, mamahimong bisitahon ang official Facebook page sa Events LGU Mati ug Provincial Government of Davao Oriental. Aniya ang atong dengue updates ug Ordende Cotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpil-Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.